lahat. Welcome again to our 365 daily devotion. Our topic for today is Mark chapter 7 verse 21 to 23. For from within, out of the heart of man, come evil thoughts, sexual immorality, theft, murder, adultery, coveting, wickedness, deceit, sensuality, envy, slander, pride, foolishness. All these evil things come from within and they defile a person. So, sinasabi dito sa verse na to na mula sa loob or sa puso ng tao, lumalabas yung mga masasamang pag-iisip, mga pakikiapid, pagnanakaw, pagpaslam, pangalaya, kasakiman, and everything. So, nagmumula to sa loob or sa puso na ito yung nakakapagparumi sa isang tao. So, our first teaching is the heart is a mega factory of sins. Yung puso daw natin, ito lang talaga yung madalas gumagawa ng kasalanan. Kumbaga dito talaga nanggagaling. Dito yung gawaan ng kasalanan sa puso natin. Dito nanggagaling lahat ng mga mali nating pag-iisip, lahat ng kasalanan, lahat ng masasamang gawain, dito nanggagaling sa puso natin. Second, we cannot blame others for our own sins. Kaya nga sinasabi, di ba minsan kasi, kapag nakakagawa tayo ng mga masasamang bagay, we tend to blame others na kasi si ganito, ganyan, dahil ganito. Kaya ako nagkaganto dahil sa kanya kasi ganito siya. No, kasi nga, yung mga kasalanan is, di ba nga, nanggagaling sa puso natin. So, we can't blame anyone kasi sa atin mismo siya nanggagaling. So, third, God holds us responsible for our sins. Since tayo ang kailangan umako ng kasalanan, tayo yung responsible. Kasi yung mga kasalanan sa atin ang kagaling. So, kung ano man yung consequences ng gagawin natin, we are responsible for that. Whether it is a good or bad na ginawa natin, we are the one who is responsible. Kasi hindi pwedeng yung iba, yung pumako ng kasalanan na ginawa mo, na nanggaling sa puso mo, na nanggaling sa iyo mismo. And moving on to application, first, do not let the seed of sin germinate, take root, and grow. So, yung mga kasalanan kasi kapag nasa puso natin yun, kumbaga para lang siya mga buto. So, wag na nating hayaan na katulad ng buto is lumago pa siya or magbunga pa siya. Kasi, kailangan, kumbaga, buto pa lang siya is inaalis na natin siya sa puso natin. Kasi, kung mag-grow lang na mag-grow, puro masasama at masasama lang yung gagawin natin sa ibang tao. And second, kill sin before it kills you. So, kailangan patayin na natin yung mga makakasalanan nating gawain, talikuran na natin bago pa tayo kainin nito. Kasi the more na hinahayaan natin na magkasala tayo, the more na nasasanay tayo na gumawa ng hindi maganda, the more na nasasanay tayo na maging disobedient sa Panginoon, maging makasalanan. So, kaya sinasabi natin na prevention is better than cure. So, kailangan ikaw na mismo yung mag-alis ng mga iniisip mo na kasalanan bago mo pa siya gawin at bago pa siya mag-invade sa'yo. So, last but not the least, depend on the power of the Holy Spirit. So, sobrang powerful ng Holy Spirit kasi nung umakyat ulit si Jesus sa langit, ang iniwan niya sa atin is ang Holy Spirit. And ito yung magagabay sa atin sa lahat ng mga decisions natin. So, we need to depend sa power ng Holy Spirit. Kasi minsan, meron talagang sinasabi sa atin yung Holy Spirit na kapag may gusto kang gawin na isang bagay, tapos alam ng Diyos na, or alam ng Holy Spirit na makakasama to sa'yo, meron talaga mga signs, merong mga sagot, merong mga babala ka makikita. So, you need to depend on that. You don't need to depend on your instinct, your gut, kundi mag-depend ka sa kung ano yung sinasabi ng Holy Spirit sa puso mo, kung paano ka kinakausap ng Holy Spirit sa kung anong gagawin mo. And yun lamang po, and see you again on our next 365 daily devotion.